Nagsimula ang pelikula habang sinasagasa sa kalsada ng isang babae ang sobrang mahangin na panahon. Sa lakas ng hangin ay halos mahubaran siya ng damit. Hindi niya namamalayan ay aksidenteng nabangga nito ang isang lalaking may buhat-buhat naman na mga libro. Umupo na lang ang babae sa tabi habang pinupulot ng lalaki ang mga natapon nilang mga dalahin. Nagpatulong magpakuha ng taxi ang babae sa lalaki pero walang humihinto at punuan lahat ang mga sasakyan. Napansin ng lalaki ang sugat ng babae sa tuhod kaya niyaya siyang gamutin, sinabi niyang doon na din ang apartment niya. Dahil sa wala din masakyan, pinaunlakan naman siya ng babae. Sa loob ng apartment, nagpakilala ang babae na siya si Marie. Ang lalaki naman ay si Adam, isang collector ng mga libro. Nakigamit si Marie ng telepono para ipaalam sa anak na medyo mahuhuli siya sa pagsundo. Nagulat siya nang hawakan ni Adam at lagyan ng yelo ang kanyang sugat. Bago siya umalis, pinahiram siya ng lalaki ng isang libro. Pagkauwi niya, naikwento niya sa asawa ang nangyaring aksidente. Sinabihan lang siya nito na ugaliin ang pag-iingat. Si Marie Summers ay isang may bahay. Asawa niya si Edward Summers na isang manager ng isang kumpanya. Mayroon silang isang anak na 8 taong gulang na si Charlie. Si Edward ang naghahatid sa eskwela kay Charlie at si Marie naman ang taga-sundo. Isang umagang pagkaalis ng kanyang mag-ama, binuksan ni Marie ang librong nahiram niya kay Adam, nahulog ang isang pirasong papel na nakaipit na naglalaman ng numero ng telepono ni Adam. Nag-aatubili man ay tinawagan pa rin ni Marie si Adam para kunin ang kanyang address at maipadala sana ang librong nahiram. Hindi nakatanggi ang babae nang yayain uli siya ni Adam sa kanyang apartment, sinabi nitong naghanda siya ng masarap na kape. Sa apartment ni Adam, binubuklat ni Marie ang libro ng Braille. Hinawakan naman siya sa kamay ng lalaki at sabay nilang binabasa sa pamamagitan ng pagkapa ang sinasabi ng libro. Sa pagkakadikit ng kanilang katawan, nakakaramdam ng kilig sa loob-loob niya si Marie. Bago mapunta sa kung saan, nagpaalam ang babae at umalis. Dinaanan niya ang asawa sa opisina pero hindi niya mabigyan ng sapat na oras ang babae dahil sa abala din ito sa trabaho. Sa kanilang bahay, napansin ni Edward na wala sa sarili si Marie habang naghuhugas sa lababo. Hinayaan niya lamang ito. Nagulat si Adam nang buksan ang kanyang pinto at nandoon si Marie, sa loob ay buong pagsuyo niyang hinubura ng jacket ang babae. Dahil nagpapatugtog ng musika si Adam, pinagbigyan niya ang paanyaya ng lalaki sa isang sayaw. Habang sinasabayan nila ng banayad na pag-indok ang nakakaaliw na musika, natukso si Adam na halikan si Marie. Biglang natauhan ang babae, sinabi niyang mali ang kanilang ginagawa. Hindi niya din maintindihan kung bakit bumabalik-balik siya sa apartment na iyon. Nagmadali siyang umalis, pero biglang bumalik dahil naiwan ang kanyang jacket. Dito na siya niyakap ni Adam, bumigay na siya sa panunukso ng lalaki. Ang init na nararamdaman at pilit itinatago ay binigyan niya ng laya. Nakalimutan na niyang siya ay may sabit na. Sa kama ni Adam, nanginginig sa pananabik at may halong pangamba si Marie habang nangyayari ang hindi dapat na mangyari. Pauwi si Edward at kausap nito ang isang magulang ng kaklase ni Charlie. Tinatanong niya kung dumalo sila sa fundraising na programa sa eskwelahan ng kanilang mga anak, ayon sa kanya ay dinaluhan ni Marie. Nagtaka si Edward sa sagot ng lalaki na wala siyang alam tungkol sa programa ng eskwelahan na fundraising. Sa bahay ng mga Summers, natanong ni Edward kung mahal siya ni Marie. Ayaw lang nitong sakyan ng konting nabubuo na pagdududa niya sa asawa. Sinagot lang siya ng babae na mahal siya nito. Naging madalas na ang pagkikita nina Adam at Marie. Lango na sila sa pagtikim ng bawal na pag-ibig. Saksi ang 4 na sulok ng apartment ni Adam sa pagiging marupok nilang dalawa. Isang araw, habang masayang kumakain sa isang restaurant sina Adam at Marie. Sa kabilang lamesa ay nandoon din sina Phil, isang tauhan ni Edward. Paalis na sila nang mapansin niya si Marie nakahalikan ang isang lalaki na hindi naman si Edward. Habang naliligo si Marie, sinabayan siya ni Edward. Nagparamdam ng pananabik ang lalaki na gustong makaniig ang asawa. Nagdahilan na giniginaw si Marie at iniwan ang asawa. Masama ang loob na hinayaan lang siya ni Edward. Kinabukasan, papasok na si Edward nang mapansin na nagbibihis ang asawa. Sinabi ni Marie na dadalo uli siya sa fundraising ng eskwelahan. Napansin din ni Edward na may mga bagong damit at sandals na pamporma ang asawa. Sinabi niyang hintayin niya si Marie at idaan sa eskwelahan o kung saan gaganapin ang fundraising.
Nagdahilan na naman ang babae na may appointment siya sa parlor, dahil dito, umalis na lamang si Edward na kinukutuban. Sa opisina ay tinawagan niya ang parlor na sinabi ni Marie. Sinabi ng sumagot na walang Marie Summers na naka-appointment sa kanila. Sabik na naglalakad papunta sa apartment ni Adam si Marie. Malapit na siya makarating nang hindi sinasadya ay nakasalubong nito ang mga babaeng dating kaeskwela niya. Hindi na ito nakatanggi pa nang yayain siyang magkape malapit lang din sa apartment. Tinawagan niya si Adam at sinabi ang nangyari. Habang nagkukwentuhan ang mga babae, pumasok si Adam. Sumenyas ito kay Marie. Sa palikuran ng coffee shop ay muli na namang tinamasa ng dalawa ang init ng ipinagbabawal na pag-ibig. Hindi nila alintana kung may makarinig sa kanilang mga halingling. Sa apartment ni Adam, habang hinuhubaran niya si Marie. Sinasabi ng babae na gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon. Hindi naman niya magawa at si Adam ang laging laman ng kanyang isipan. Sa trabaho ay pinagalitan ni Edward si Phil. Sinabi niya na maging matapat siya sa trabaho kung hindi ay magiging kawawa ang pamilya niya kung mawawalan siya ng trabaho. Pag-alit na sinabi ni Phil, bago niya isipin ang pamilya ng iba. Ayusin niya muna ang pamilya niya. Napaisip si Edward sa sinabi ni Phil. Kumausap siya ng isang private detective para manmanan ang mga lakad ni Marie. Habang kumakain ng hapunan ang pamilya, sinabi ni Edward na dadalo siya ng 2 araw na seminar sa Karatig Bayan. Ang narinig ay musika para kay Marie. Sinamantala niya ang pagkakataon na wala si Edward para magliwaliw kasama si Adam. Masaya nilang tinatamasa ang mga nakaw na sandali. Wala silang malay na may nakasubaybay sa bawat galaw nila. Nakaligtaan na ni Marie ang pagsundo sa anak. Nagkatiket pa ito ng illegal parking sa harap ng apartment ni Adam. Nagulat na ang detective kay Edward. Sinabi niya ang pagkakakilanlan at address ni Adam. Sa tanghali sila nagkikita at sa apartment ng lalaki sila gumagawa ng milagro. Samantala, nagsimulang osigan ng kanyang konsensya si Marie. Gusto na niyang iwasan ang lalaki pero malakas ang hatak ng tukso. Patungo siya sa apartment ni Adam nang makita niyang may ibang babae na kasama ito. Sinundan niya sila at nakitang masayang naglalampungan ang dalawa. Dala ng selos at galit sinugod niya sina Adam. Katulad ng mga rason ng mga taksil, sinabi ng lalaki na kaibigan niya lang ang kasama. Tumuloy sa apartment ang dalawa na nag-aaway pa rin. Nagdesisyon si Marie na tapusin na ang bawal nilang relasyon pero, sadyang alipin na siya ng tukso. Sa labas ng apartment, niyakap siya at hinalikan ni Adam, bumigay na naman siya sa init ng katawan. Wala na silang pakialam kung may makakita man sa kanilang ginagawa. Wala silang malay na nasa labas lang si Edward. Muntik pa silang magkasalubong ni Marie pagkalabas ng babae. Pumasok si Edward sa gusali ni na Adam. Kumatok at matapos siyang magpakilalang si Edward Summer na asawa ni Marie, pinapasok siya ni Adam sa apartment. Naikwento ng lalaki sa kanya kung paano sila nagkakilala ni Marie. Nakita ni Edward sa kwarto ni Adam ang bowl ang snow na bigay niya noon kay Marie. Sinabi naman ni Adam na iniregalo sa kanya ni Marie iyon. Dahil sa narinig, nanginig at nagdilim ang paningin ni Edward. Ipinukpok niya ang bola sa ulo ni Adam na ikinamatay nito. Nabigla man siya sa kanyang nagawa, patay na si Adam. Narinig niya sa voice recorder ng telepono si Marie. Umiiyak ang babae at sinasabing ayaw na niyang magkasala at magsinungaling pa sa kanyang pamilya, tinatapos niya ang anumang ugnayan nilang dalawa ni Adam. Sa narinig, nagmadaling binalot ni Edward ng kumot ang bangkay ng lalaki. Nilinis niya at inayos ang maaring bakas niya sa loob ng apartment ni Adam. Binura din ito ang naka-record na mensahe ni Marie. Inilabas niya ang nakabalot na bangkay at ikinarga sa kanyang sasakyan. Itinapon niya ito sa isang imbakan ng mga basura. Ilang araw ang lumipas nang may dumating na mga pulis sa bahay ng mga Summers. Tinatanong nila si Marie kung alam niya kung nasaan si Adam Talas. Iniulat ng asawa nito na nawawala ang kanyang asawang si Adam, ilang araw na. Ayon sa mga pulis ay nakasulat sa listahan ng contact person ni Adam si Marie. Sa loob-loob ng babae, nakaramdam ng selos sa nalamang may asawa si Adam. Nagdahilan si Marie na hindi niya lubos kilala ang lalaki, naging customer lang siya nito ng mga libro. Sa kabilang dako, nakita ng basurero ang nakabalot na bangkay ni Adam. Muli ay dumating sa bahay ng mga Summer ang mga pulis. Ibinalita na natagpuan na ang bangkay ni Adam. Tinanong uli si Marie kung nagpupunta siya sa apartment ni Adam dahil ayon sa record,
nagkatiket siya ng illegal parking sa mismong harapan ng apartment ng lalaki. Lumusot naman ang alibay niya at iyon din yung araw na nagkape sila, kasama ang mga dating keskwela. Magpapalaba si Marie sa laundry shop nang makita nito sa bulsa ng jacket ni Edward ang mga litrato nila ni Adam na nakuhanan ng detective. Magkakahalong damdamin ang kanyang nararamdaman. Ni hindi niya naririnig na kinakausap siya ng kakilala niya. Sa kanilang bahay, pinapakiramdaman niya si Edward. Dumating ang mga magulang ng keskwela ni Charlie at nagkaroon sila ng konting salo-salo. Lalong lumakas ang kutob niyang may kinalaman si Edward sa pagkamatay ni Adam nang makita ang bowl ang Snow na naibalik sa dating kinalalagyan nito. Kahit siya din, pinapakiramdaman ng asawa, lalo ang kanyang tauli nang makita ang bowl ang Snow. Kinompronta ni Marie ang asawa kung ano ang ginawa niya kay Adam, galit siyang sinagot ng asawa na siya ang gusto nitong mapatay. Sinabi niyang alam na niya mulat sapol na may ginagawa etong hindi maganda. Kilala siya nito dahil mag-asawa sila. Nasagot na ang gumugulo sa isip niya, si Edward talaga ang pumatay kay Adam at alam nito ang kanilang bawal na relasyon. Ang dati nilang mainit at masayang tahanan, sa pakiramdam nila ay sinlamig na ng loob ng freezer. Binuksan ni Marie ang bowl ang Snow, nakita niya doon ang larawan nilang tatlo nina Edward at Charlie. Kasama ang mensahe ni Edward na mahal niya si Marie. Umiiyak habang sinusunog ni Marie ang larawan nila ni Adam, sa isip-isip niya ay puno ng pagsisisi. Sana, kung maibabalik ang panahon ay hindi niya pinaunlakan ang paanyaya ni Adam na gamutin ang kanyang sugat noong nagkabunggohan sila sa kalsada. Nilapitan siya ni Edward at sinabing susuko siya. Hindi sumang-ayon si Marie. Sinabi niyang makakalimutan din ang lahat. May lamot man, unti-unting bumabalik ang sigla ng relasyon ng mag-asawa. Nasa sasakyan sila nang sabihin ni Marie na pwede silang mang-ibang bansa. Ibenta lahat ang kanilang mga ari-arian at magpakalayo-layo para tuluyang makalimot. Niyakap na lamang siya ni Edward bilang sagot. Nagtatapos ang pelikula ng naka-green na ang ilaw ng trapiko, pero, hindi pa rin umaandar ang kanilang sasakyan. Sa tabi nila ay opisina ng pulisya.